that's what I like. Marinig ko lang pangalan mo, nangingitim na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago, lagi sana. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood po ng Ustream. Ngayong umaga sa programa po ng Pag-ibig OFW program. Ako po nga pala si Alma A. Madalora, ang Information Officer 5 po ng Overseas OFW Operations Center Department. So ngayong umagang to ay tatalakayin po natin ang mga programa po ng Pag-ibig Fund. Actually, ito po ay isang good news sa ating lahat dahil ngayon po ay meron po tayong part 2 ng ating Pag-ibig Fund Expanded Raffle 2 Program Part 2. Maliban po doon, yung ating pong Modified Pag-ibig 2 na kung ating pong mga Pag-ibig Fund members na Pag-ibig 1 members na nagnanais na mag-impok po kagaya po ng time deposit na 5 taon lamang po ay makukuha na nila yung kanilang ipon sa mataas na kita ng kanilang ipon. Ito po yung ating Modified Pag-ibig 2. At meron din po yung ating Pag-ibig Loyalty Card wherein yung ating pong mga Pag-ibig Fund members ay maaaring mag-apply po dito sa halagang 100 pesos po lamang ay ma-enjoy po nila yung ating pong mga partners na mga diskwento sa ating pong mga 186 na partners ng ating Pag-ibig Loyalty Card at yung ating pong mga Pag-ibig Fund members na nagnanais na mag-increase ng kanilang savings na hindi lang po limitado sa 100 piso yung kanilang ipon, kundi mahigit pa. At yung ating pong multipurpose loan na pinataas po ang ating pong maaaring ma-avail, na unlike po dati na minimum po ay 60% lang ang maaaring ma-avail, ngayon po ay 80% na po ang maaaring ma-avail natin sa ating multipurpose loan program kahit po ang ating contribution ay minimum ay 24 months po lang. At yung ating pong housing loan program na in terms of interest rate po ay sa atin po ay ang pinakamababa po natin ay 5.5% po sa mga regular housing loan availers at doon sa ating pong affordable housing loan program wherein 3% po lamang ang ating interest rate. So sa lahat po ng mga nanonood ngayon, kung kayo po ay may mga katanungan later on, after po natin ma-discuss itong mga programang ito, ay maaari lang po kayong tumawag o mag-email po sa ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Again, magandang umaga po sa ating mga viewers. Ako po pala si Jessie Lila Stimosa, Information Officer 3 under OFW Center Department. So nandito po kaming tatlo para bigyan po kayo ng updates regarding Pag-ibig Fund, yung mga bagong programa. So ipasa ko po muna ang mic sa aking isa pang partner.
Magandang umaga po. Ako naman po si Jitsi Pauline Cruz, Information Officer 2 ng OFW Center Operations Department. At kagaya po nilang tatlo, kasama po nila ako sa pagtalakay ng mga pag-ibig programs. Paano Ma'am Jess? Simulan na po natin. Siguro po yung ibang viewers natin nagla-lunch na. Sana po lalo kayong ganahan sa lunch nyo habang nakikinig sa aming updates about Pag-ibig Fund. So ang una po na topic na aking i-discuss ay about benefits of savings with Pag-ibig Fund. So yung regular Pag-ibig One savings po natin, ito po yung under mandatory. Yung 100 peso contribution, monthly savings per month. So, kung ang mga Pag-ibig members po or iba pang workers na hindi pa member nag-aalala sa security ng kanilang savings, dito po sa Pag-ibig Fund dapat hindi sila mag-alala kasi 100% government guaranteed po ang savings nila with Pag-ibig Fund. So, ibig sabihin ginagarantiyan ng gobyerno na pagdating ng maturity, available yung savings nila, withdrawable po. So, another features po nitong Pag-ibig One savings ay tax exempt. So, ibig sabihin tax-free. Wala pong ibabawas na 20% withholding tax upon withdrawal of savings. So, buong buo po makukuha ng membro yung kanyang inipon, yung principal amount, kasama po yung dividendo na na-accumulate during the years na naipon niya sa amin yung kanyang savings. So, nabanggit ko po yung dividendo. Last year, 2016, ang dividend rate po na dineclare ng Pag-ibig Fund ay 6.93% for Pag-ibig One savings. So, malaki po ito. Kaya nga po ang ine-encourage po namin ng mga Pag-ibig members na mag-contribute more than 100 pesos. Kasi po kapag malaki yung monthly savings natin, kapag in-apply natin itong dividend rate na to, so mas malaki din po yung magiging kita or tubo ng inyong savings with Pag-ibig Fund. So, i-discuss din po namin sa inyo kung ano yung sample computation ng Pag-ibig One savings para makita po natin kung ano yung advantage kapag malaki yung remittance natin monthly. Okay, Ma'am. Gaya po ng sabi ni Ma'am Jess kanina, yung pong pwede po kayo magtaas ng contribution maliban po dun sa minimum. So, halimbawa lang po na naguhulog po kayo ng 200 pesos per month, ang total savings nyo po in 20 years, ibig sabihin po nan walang lagtaw, ang total po na ay 48,000. So, ang kikitain po ng dividend po nito ay sa loob ng 20 years ay 30,239.02. So, napakalaking savings po yung makukuha nila kapag after 20 years of maturity na 78,239.02. Po yun, kung mas matataas po kayo ng contribution, halimbawa po ay gagawin niyo po siyang 3,000 pesos, ang total savings po nito in 20 years ay 720,000. And then, ang tutubuin po na interest nito ay 453,584. So, napakalaki po ng interest. Hindi niyo po ito makukuha sa bangko. Tama. Tapos po, ang total savings po na makukuha ninyo kasama po nung dividendo ay 1,173,584.69. So, ine-encourage po namin lahat ng mga miyembro na magtaas po ng kanilang mga hulog. Pwede pa po mas mataas sa 3,000 at wala pong limit. Bali, Ma'am Jess, mas maganda rin kung mag-avail sila ng MP2. Yes. Discuss na po natin yung MP2 program. Sige po. Ang next topic po natin ay about MP2. Pero idagdag ko po muna na i-reiterate ko na yung upgrading of monthly savings ay mahalaga dahil magkakaroon tayo ng mas malaking savings upon maturity. At the same time, kapag nag-avail ka na ng mga loans, higher loan amount din yung marireceive mo. Bukod sa malaki din yung dividendo kapag malaki ang monthly savings. Okay, so about Modified Pag-ibig 2, discuss po natin. So, yung Modified Pag-ibig 2 po ay voluntary savings program for all Pag-ibig members na active member, ma'am, di ba? So, dapat active member para po ma-qualify kayo sa Modified Pag-ibig 2. Mamaya, i-discuss ko po kung ano yung kaibahan ng nagre-remit ng may monthly remittance
against doon sa one-time remittance. Kasi iba po yung nagiging dividendo kapag naguhulog ka monthly kesa dun po sa one-time remittance na malaking halaga kaagad yung nahulog. So, meanwhile, i-discuss po muna natin yung special features ng Modified Pag-ibig 2 or MP2 Savings Program. Bali, yung MP2 Savings Program, kailangan po existing Pag-ibig member siya, Yes. Pag-ibig 1 member, at actively nagre-remit po ng kanyang contribution. So, marami po kasi ma'am nagtatanong kung transferable po yung Pag-ibig 1 sa MP2. Hindi po, kasi additional savings program po siya ng Pag-ibig 1. Hindi po pwedeng i-transfer yung contribution ng Pag-ibig 1 papuntang MP2, hindi po ito convertible. So, yung features po niya ay mag-enjoy po kayo ng higher dividend earnings kasi po, ang tubo po ng Pag-ibig 1 ay, ang tubo po ng MP2 ay mas malaki po ng 0.5%. Bukod po dito, katulad po ng Pag-ibig 1, tax-free po ang inyong savings sa MP2. And then, 5 years po ay pwede nyo na po ma-withdraw ang inyong savings. Katulad din po ng Pag-ibig 1, government guaranteed po ito. And pwede po kayo mag-save, flexible po siya. Pwede po kayo mag-save at mag-deposit anytime. At ang minimum pong savings po para dito ay 500 pesos and wala rin pong limit sa paghulog kung magkano yung gusto nyong maging monthly. Yes, yung sample computation na po. So ito na nga po yung binanggit ko kanina na meron pong monthly remittance, minimum ay 500 pesos, pwede po nating itaas sa 1,000 per month, 5,000 per month, 10,000 per month. Pero meron din po tayong one-time remittance. Actually, sa office, yung mga na-encounter natin na members, meron pong mga OFWs, kahit na local member, na meron silang big amount, million po. So, inililipat nila yung savings nila sa Pag-ibig Fund kasi nga naniniwala sila na secure yung savings nila sa MP2 with Pag-ibig Fund. So, ang example po nito, pwede po tayo mag-remit ng minimum na 500 pesos. After 5 years, ang principal amount na nahulog mo ay 30,000. Ang pwede po nitong maging total savings for 5 years ay maging 34,000 plus na yung pwede mong i-withdraw. So, kumita po ito ng 4,000 plus for 5 years. Pero ang ginamit lang natin dito ay ang average dividend na 5.26%. So, ibig sabihin, ito po yung safe computation. Pwede pa pong tumaas. Kasi nga po, sa ngayon, 7.43 ang dividendo for 2016. Okay? So, pwede rin po tayo mag-contribute ng one-time remittance. For example, meron kang 1.2 million. So, ang laki. Kapag in-invest nyo po ito sa MP2, total dividend earning for 5 years ay 350,000 plus. So, ang laki. So, hindi ko alam kung katulad ang amount na to, ang magiging dividend nyo kapag sa iba nyo in-invest. So, 350,000 plus 1.2 savings, ang magiging withdrawable amount mo after 5 years is 1.55 million mahigit. Yes. Okay po. Okay po. Hello po, good morning po. Hello po. Hello, good morning po, sir. Morning din po. Jason po ito ng Metro Ed Resource Management Incorporated. Marami po kasi kaming employee tapos 2 provinces naka-assign pa. Meron sa meron sa Davao, Ilo, Cebu, basta nationwide po kami. So kung paano po mag-avail sana ng loyalty card yung mga tao na kami na yung magpapasa nandito nakabili sa Manila. Okay. Sir, maraming salamat po sa pagtawag at sa panood sa ating programa ngayong umaga. Sir, doon sa mga empleyado po na deployed dito sa Metro Manila, maaari naman po na mag-deploy kami ng aming loyalty card kiosk sa inyong opisina para hindi nyo na kailangang pumunta sa Pag-ibig Fund Office para po mag-apply for Pag-ibig Loyalty Card. Nakuha po namin yung contact details ninyo
maaari po namin kayong tawagan later on kung ano po yung araw at oras, kung schedule po natin kung kailan po pupunta si Pag-ibig Fund at i-deploy yung loyalty card kiosk sa inyong So, opisina. ibig sabihin, ma'am, kayo yung i-schedule kung kailan kami pupunta doon sa branch kung saan babayad yung company namin. Yes, sir. Pwede po yun. Kasi para po, titingnan din kasi natin yung availability ng loyalty card kiosk ni Pag-ibig Fund. Kasi po, So, dinideploy- isang araw lang ng application yun, ma'am. Yes, sir. Pwede po tayo depende po, sir, kung ilan po lahat kayo magpapakapture. Kasi kung usually mahigit 100 po yan, almost 200, pwede tayo mag-deploy 2 araw para po matapos lahat ng Kasi ang empleyado. currently employed sa amin is nasa kulang-kulang 180. 180, sir. Usually, 2 days po tayo magde-deploy. Tapos, sir, nabanggit ninyo, may mga offices kayo sa mga probinsya. Hindi po, mga employee na naka-assign sa mga SM Robinson, Okay. yun, sa provinces. Pero ang processing dito sa Manila talaga. Okay. Pero, sir, yung physical presence ng mga empleyado, Metro Manila sila o sa probinsya? Yung ano po, ma'am? Yung empleyado mismo, sir, sa probinsya sila ngayon o dito sa Metro Manila sila nagtatrabaho? Sa pinanganak po sa province, bali po, pinapadala lang nila yung mga requirements, tapos sa sahod, 8M na lang din, tapos video call na lang din ang Okay. ang communication. Opo, sir. Doon sa mga empleyado po natin, sir, na nakadeploy sa probinsya, maaari po silang mag-apply ng Pag-ibig Loyalty Card kasi meron tayong mga dineploy na kiosk sa mga provincial Hindi offices po, po kasi natin. po, puro mga mga busy rin sa trabaho, so halos wala rin day off. Opo. Kung may day off man sila weekend, sarado naman po kayo. So, ang i-incur po namin is kami na po talaga yung magpa-process. Okay. Sir, kailangan Kaming po, agency po nila. opo. Sir, sa pag-a-apply kasi ng Pag-ibig Loyalty Card, kailangan personal po tayo. Kasi Yung ano kailangan po, personal pong nandun yung mismong empleyado. Kasi kailangan ng pipicturean natin sila, kailangan yung kanilang electronic signature at yung biometrics. So, yun So, po. hindi talaga kami pwede mag-process nun, ma'am. Hindi po, sir, kayo pwede mag-process ng Pag-ibig Loyalty Card ng mga kasama yung nasa probinsya. Ang pwede natin gawin po, doon sa mga kasama natin na nakadeploy sa probinsya, Yung card po ang yes, pwede. sir. O, yung Pag-ibig Loyalty Card, ito mismo yung kailangan ang personal na presensya ng mismong empleyado. So, yung sinasabi po natin, sir, yung mga nakadeploy sa Metro Manila, pwede tayo mag-deploy ng loyalty card kiosk. Puntahan namin kayo mismo doon sa inyong opisina. Ibig sabihin yung tao mismo namin, papupuntahin namin sa mga branches na sa provinces. Yes, sir. Pwede po yun. Kung konti lang, depende kasi sa number. Meron kasing pong nire-require si Pag-ibig Fund, sir, na sufficient number para po mag-deploy tayo ng kiosk. Kasi kung below 10 or nasa 20, usually po, ini-schedule na lang yung dalaw sa opisina. Kasi may mga araw-araw naman So, ibig po. sabihin, ma'am, hindi rin kami magpa-process nun, ma'am. Opo, sir. Kasi ang senaryo kasi namin, ma'am, kunyari, karamihan kasi ng tao na nasa SM. So, alam niya naman ang pasok sa SM, ma'am. Opo. From 9 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Tapos yung closing hanggang 10 ng gabi. So, halos wala talaga silang time magpunta dyan. Sir, Meron naman kami naman po yung nagbabayad, kami nagpa-press sa mga loan nila. Bakit hindi kami pwedeng mag-process ng card nila? sir, excuse me po. Sagutin ko po yung tanong nyo. Kung Saturday po, pwede po ba yung mga employees nyo puntahan? Pwede rin po kami pumunta sa office nyo during Saturdays. Kasi, Sabi natin pupunta kayo. Ang problema kasi, ma'am, maraming nasa provinces. yung nasa province naman, sir, kailangan talaga nilang pumunta sa Pag-ibig office kasi hindi po kayo pwede mag-process, sir, kasi wala po kayong equipment para po dun sa printing ng ID. Wala po kayo... Opo, meron pong special equipment para po na mag-print, mag-capture ng picture, ng signature. So, wala po kayo nun, sir. Okay. Opo, kaya kami po talaga ang nagka-capture. Pero yung pagkuha ng Pag-ibig number ng tao namin, ano yun? Yun, pwede po yun itawag sa amin. Bigay lang po yung full name, mabibigay po namin through phone. Kung ano po yung... Pwede yung master list na lang ibigay namin ng tao. Tapos, Yes, sir, yes, sir. naka-encode. Kasi may nag-orient sa akin dati doon sa Camias branch. Ang kailangan nila is nasa USB, then hard copy ng master list ng lahat ng tao namin Yes, sir. na may Pag-ibig number sa kawala.
Okay. And then, yung wala daw pag-ibig number, si pag-ibig na lang daw mag-provide. Yes, sir. Kaya po namin gawin yon. Bigyan nyo lang So, kami ng paano yun? complete. Para process. Pwede nyo pong i-email sa amin yung complete list ng employees para po mapag-usapan natin. So, pwede po namin kayo, sir, tawagan sa office. Pagdating po namin sa office, tawagan ko kayo, pag-usapan natin kung ano yung mga emails na kailangan namin sa inyo para po maasikaso namin yung loyalty card capturing ng mga empleyado. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Opo. So, Okay, hintayin sir. ko yung tawag niyo, ma'am. Yes, sir. Maraming salamat po. Ngayong hapon din, sir, pagbalik po namin sa opisina. Sige po, sige Opo. po. Maraming salamat, sir. Okay. Thank you po. Okay, may tanong pa ba tayo or continue natin yung discussion? Happy watching daw po kay Miss Albol Cayaguro, Yam Rama, Susana de la Cruz, Dennis Badayos. At saka po, may pagbati din po mula sa PIDOS provider na si Miss Dani Camocan. Sabi po niya, ang pag-ibig program ninyo, nanonood kami lahat dito. Maraming salamat po. Thank you. Hi. Meron din po nagtanong si Miss Lani Tondo. Sabi po niya, mabuhay po kayo. Gusto po namin ng MP2. Paano po ito? Ayun nga po, dinidiscuss po natin kanina bago po tumawag si Sir. Para po makapagpamiyembro po ng MP2, kailangan lang po may active Pag-ibig One membership po kayo. Pwede siyang gawin online. www.pagibigfund.gov.ph po ang aming website. Pwede po kayong mag-online doon and then may issuehan po kayo ng MP2 account number na nagsisimula sa number 5. And then, after po nun, pwede na po kayo magbayad ng inyong MP2 savings. Minimum po ay 500 pesos. And then, tuloy na po natin yung sample computation kanina, ma'am. Sige. Ano ba? Idagdag ko po na yung regarding sa MP2, para po dun sa mga OFWs, kapag meron na po tayong MP2 account number, pwede po natin bayaran yung savings, pwede natin ihulog sa remittances, accredited remittances abroad. Pero po kapag local, meron po tayong 123 branches nationwide. So kahit saang branch po ng Pag-ibig Fund, pwede po kayo magpunta, magsadya para po kung wala pa kayong account number sa MP2, magkaroon kayo at doon na rin po kayo mag-initial contribution. At saka, yung mga OFW, pwede rin po sa true representative yung paghuhulog. Okay? So, ituloy po natin. Tapos na tayo sa sample computation ng MP2. Idagdag ko lang, meron pa po tayong ibang programa sa Pag-ibig Fund. Yung short-term loan and long-term loan. Ano ba itong short-term loan at long? So, okay. Short-term loan po, ito po yung pwede kayo mag-avail ng loan sa inyong panandaliang pangangailangan. Ang kailangan lang po nito ay dalawa po yung aming short-term loan programs. Una po ay multipurpose loan program at yung pangalawa naman po ay calamity loan program. Sa multipurpose loan program, ang interest rate po nito ay 10.75% per annum. So, ano po ba yung maloloan dito? Maloloan po ninyo ang 80% of your total savings. So, ang minimum requirement po nito ay at least meron po kayong 24 months contribution and at least 4,800. Kasi ma'am, ngayon di ba po, may at least 4,800 ka kahit 1 month lang yun, pwede mo na siya ma-avail. So, 80% nun, mga Withdraw. Loanable. yes po. And then ang interest rate po niya ay 10.75% per annum. Payable po siya within 2 years. And then meron po tayong calamity loan program. Ang calamity loan program po natin ay pwede lang po itong i-avail kapag po yung inyong area ay declared po ng state of calamity. So, mas pinababa po yung interest niya from 10.75% to 5.95%. Payable din po siya in 2 years. And ma-avail nyo rin po yung 80% po ng inyong total savings. Yes. Additional ko po, ma'am, sa multipurpose loan. Renewable po itong multipurpose loan every 6 months. Kapag nag-loan po kayo ngayon, after 6 payments ng amortization for multipurpose loan, pwede na po kayo mag-renew. Okay? So, ang sinasabi po namin na 24 months contribution at para po ma-qualify kayo sa MP2, hindi naman po kailangang tuloy-tuloy.
kasi po yung ibang worker, dahil lumilipat sila ng ibang employer, nagkakaroon ng gap yung savings nila. So kahit may gap, basta po active member kayo at the time of loan application, pwede rin po kayo makapag-avail ng MP2. Okay, so ngayon po ituloy po natin, and ang topic po natin ay about long-term loan, which is the housing loan. Okay, sa ating pong Pag-ibig Housing Loan Program, we have the End User Home Financing Program. Okay, we have the End User Home Financing Program. Dito po, historically, ito yung panahon na napakababa ng ating pong interest rate sa pabahay. Dahil po, ang 1-year repricing na interest rate natin ay 5.5% po lamang. So, ang maximum loanable amount po natin dito ay 6 million pesos po. At ito po ay pinataas ang loanable amount at mahaba po ang ating repayment period, which is 30 years. But of course, not to exceed age 70 of the principal borrower. Ibig sabihin po, kung yung mag-a-avail ng Pag-ibig Housing Loan ay, for example, 50 years old na siya, hindi niya pwedeng bayaran or ma-maximize yung 30 years na repayment period dahil kailangan at age 70, fully paid na po yung kanyang Pag-ibig Housing Loan. At ano ho naman po yung mga loan purposes? Ano yung mga rason para po mag-avail tayo ng ating pong Pag-ibig Housing Loan? Una po dyan, pwede po yung purchase of residential lots or adjoining lots. Lote lang po. Ang kailangan lang po nating tandaan, kung bibili tayo ng lote at ipasok natin yan sa Pag-ibig Fund, kailangan po titled at declared as residential yung ating pong bibiling lote. At kailangan fully developed lot po siya. When we say fully developed lot, kailangan po may access road, meron pong access ang electricity, ang water sewerage natin. So, another loan purpose is purchase of house and lot, townhouse, or condominium units. Dito naman po, gusto natin, titirahan na lang natin yung bahay. So, pwede po yun. Another is construction of house. Dito sa case na to, you have a fully developed lot. Meron kayong lote, declared as residential po ito at titulado. At gusto lang po nating mag-avail ng pampatayo ng bahay. So, pwede po yon ang loan purpose natin, house construction. Another is improvement of house. You already have the house. Kailangan lang siguro may mga improvements na kailangan natin gawin doon sa ating bahay. Probably, ang improvement na gusto nating ipagawa sa bahay ay palagyan natin ng ceiling dahil wala pa pong ceiling yung bahay. Palagyan po natin ng tiles, papinturahan. That all falls under home improvement. Another is refinancing of an existing housing loan. Dito po sa mga nanonood sa atin ngayon, kung meron po kayong bahay na naka-mortgage sa isang financial institution, pwede po nating i-refinance, ilipat yan sa Pag-ibig Fund. Ang kailangan lang nating tandaan, yung account po natin na presently naka-mortgage sa ibang ahensya, kailangan po updated at outstanding siya. Kung hindi, kailangan yung latest 12 months ng pagbabayad ng inyong amortization po from the date of your loan application or your refinancing of housing loan, ay kailangan po updated 12 months, latest 12 months na payments po. Another is lot purchase with house construction. Dito, bibili tayo ng lote, fully developed lot po siya, at hindi lang yon, ipapa-finance din natin kay Pag-ibig Fund, pati yung ipapatayo nating bahay. Another is purchase of residential unit with home improvement. Dito kasi, di ba, may bibili tayo ng bahay, gusto na rin natin ipa-improve yung bahay na bibilihan. So, pwede yon. Pagkabili ng bahay, pati home improvement, ipa-finance na rin natin kay Pag-ibig Fund. At meron din po tayong refinancing with home improvement or house construction. Kagaya ng nabanggit natin kanina, naka-mortgage yung property ninyo with a financial institution, ipapa-refinance nyo kay Pag-ibig Fund. Pero gusto ninyong ipa-improve yung bahay. Pwede yon. Refinancing of a residential unit with home improvement. Or yung i-refinance naman natin, lote lang. Okay? Naka-mortgage siya sa ibang institution, lot purchase. Ngayon, yung i-refinance po nating lote, gusto nating patayuan din ng bahay. So, pwede yon. We call that refinancing with
house construction. So yun po yung ating mga loan purposes when it comes to our end user home financing program na ang pinakamababang interest rate po nito ay 5.5% per annum. So please take advantage of this very low interest rate natin sa pabahay. At ito naman po sa ating mga nanonood ngayon, good news dahil we have a special program. We call this Affordable Housing Loan Program. Dito po, yung ating pong mga Pag-ibig Fund members na we call it nandun sa low income earners natin. Pwede kayong mag-avail po dito. Ang ating pong interest rate dito ay 3% per annum po lamang. At makaka-avail tayo ng housing loan amount dito at 3% hanggang 450,000 pesos po. Okay? So, yun po yung ating Pag-ibig Housing Loan. Meron po, tamang-tama, meron tayong tanong sa pabahay. Galing ito kay Ma'am Diana sa Otis. Ayan. So, yung tanong niya, paano po ang tax? Mahal po ba para sa housing loan? I think ang tinutukoy ni Ma'am dito yung babayaran, tax eh. So, capital gains tax ho ba ang tinutukoy ni Ma'am sa BIR? Okay. Usually po, kapag, for example, kasi kapag purchase, for example, bibili tayo, ano? Sorry. Usually, ang binabayaran natin dito, kapag magse-secure tayo ng certificate authorizing your registration, yung car natin with BIR, usually, mag-aalat tayo ng budget, ma'am, approximately nasa 7.5% of the total approved loan natin sa housing. Kasi usually, yung ating pong capital gains tax, that is 6% of the approved loan or the book value, whichever is higher po. At 1.5% po for the documentary stamp tax. So usually po, ma'am, 7.5% approximately, pero may mga other expenses pa kasi tayo with the Land Registration Authority dun sa transfer po ng ating pong ownership. Ano po. So usually po yun, ma'am. Approximately maglalaro doon. Siguro para dun sa pagbabudget safe natin, nasa 10% of the total approved loan. Included na po doon yung mga gastos natin doon sa BIR, with the Land Registration Authority, and with the municipal government offices natin. Okay? Yun po lamang. Salamat. Pero po doon sa processing fee, mura lamang po. 3,000 pesos lang po yung babayaran. Sa Pag-ibig Fund po yun. Okay. Salamat po. Thank you, Ma'am Alma. So, yun po, safe na po tayo sa 10% na ipagtatabi natin para sa processing ng mga tax sa local government units, sa BIR. Okay. So, ito po may pabati ulit. Happy watching Dang Alterado and Mr. Elmer Melendez. So, and thank you for watching po. At the same time, may tanong po. Paano ba mag-MP2? So, ito po yung kakadiscuss lang natin na modified Pag-ibig 2. Sumisikat na tong MP2. Dati, sikat ang Pag-ibig Fund sa housing loan. So, ito na yung pangalawa, MP2. Araw-araw ang dami nag-inquire through phone. So, ang kadalasang tanong, mga employees sila. So, paano daw po mag-contribute? So, pwede namang salary deduction. Depende po sa accounting department nila. Pero kung hindi possible yung salary deduction, pwede naman po over the counter. So, any Pag-ibig branch, pwede pong tanggapin yung savings sa MP2. So, ang tanong po niya is, paano ba mag-MP2? Dapat ba member ka ng Pag-ibig Fund? Ang dapat po talaga, member muna ng Pag-ibig One savings. Kasi po, ito po yung qualification para po ma-qualify ka sa pagpapamember sa MP2. Dapat din po active member kayo sa Pag-ibig One. Ang gagawin nyo lang po para makapagpa-member sa MP2, pwede pong sumadya sa any Pag-ibig branch, mag-fill up ng form, i-encode po namin yung information sa system, din magkakaroon ng MP2 account number. Once na na-issuehan na po kayo ng MP2 account number, yung that day, pwede na rin po kayong mag-initial payment, at least 500,000. Pero kung may milyon na kayong dala, why not? Tatanggapin namin. Okay, so i-continue po natin ang discussion. Ang loyalty card na tayo, ma'am. Yes. Okay, so regarding loyalty card, ito po yung tanong ni Sir kanina from Metro Worldwide Resources. Okay.
So, yung loyalty card, advantage po ito sa atin kung meron tayong hawak na. Kasi po, meron na, as of June 30, 2017, meron na pala tayo, ma'am, na 194 pag-ibig partners. So, kapag dala-dala po natin ang ating loyalty card at nagpunta tayo sa pag-ibig partner, automatic po yun, may discount, katulad ng sa generic products, or meron po tayong at least 50% discount on medicine. Another example sa Petron po, kapag bumili tayo ng discount ay LPG tank, meron po tayong 10 peso discount per tank. So marami pa pong establishment dito po, katulad kapag kumain ka sa Jerry's Grill. Balita ko masarap dito ang sisig. Papaganda ng Ayan, sa mga pampabeauty. Sige ma'am, discuss niyo po yung iba pa. Okay. So, yung iba pang mga partners natin maliban sa Petron, kung magpapagas tayo. Kasi actually ako, itong Petron, gas-gas ang loyalty card ko dahil dito eh. Kasi nga, you earn points eh, which wherein you can redeem after. Kapag medyo kulang tayo sa budget, pwede nating i-redeem at yun yung pampagas natin, yung na-earn po nating points. Gusto naman po natin magpaganda, punta lang tayo sa David Salon. 10% discount po sa lahat ng hair services natin. We also have derm care, up to 50%. Yung Diamond Peel, 50% ang discount natin yan. Kaya yung mga empleyado ng Pag-ibig Fund, na-avail ko kasi kailangan hindi tayo magpabaya. Okay? So marami pa po tayo. We have, punta tayo ng Manila Ocean Park, partner natin, Enchanted Kingdom. Chef Tony's also is a partner of Pag-ibig Loyalty Card. At in tuition fees, we have schools. So ito po, ang kagandahan ng Pag-ibig Loyalty Card, kahit na kayo po ay base dito sa Metro Manila, mamasyal tayo sa Baguio, your Pag-ibig Loyalty Card is being felt in Baguio. Why? Because we have partners in Baguio. Mga local partners natin, meron tayo doon. Punta tayo ng Mindanao, we go to Visayas, we go to other provinces. Your Pag-ibig Loyalty Card is being felt nationwide. Not only nationwide, because worldwide, because we have international partners like iRemit. So, yung ating pong mga miyembro ng Pag-ibig Fund abroad, yung mga OFW members natin, ay nakaka-discount dito hanggang 25%. Oo, kapag sila po ay magre-remit sa iRemit at magpadala dun sa kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. So, ang dami-dami. We have 194 and counting. Kasi si Pag-ibig Fund, hindi kami humihinto eh. Manligaw ng mga partners natin para itong ating mga Pag-ibig Fund members ay ma-fully enjoy yung kanilang Pag-ibig Loyalty Card sa halagang 100 pesos lamang po. At ang napakagandang feature ng Pag-ibig Loyalty Card natin, wala siyang expiration date, di ba? So hindi siya nag-expire unlike other cards wherein after 3 years, you need to secure again, you need to renew. Pero ito pong loyalty card, basta maingat tayo, alagaan natin, ito po ay hanggang tayo po ay mag-retire from service, ma-enjoy natin yung Pag-ibig Loyalty Card natin sa halagang 100 piso po lamang. At ito po, meron tayong katanungan sa ating loyalty card. Ang loyalty card ninyo, may points kami sa Pure Gold. From Ma'am Esther de Guzman. Yes, ma'am, tama po yun. So ito po, kung mag-grocery po, Pure Gold is also one of the partners of Pag-ibig Loyalty Card. Kung tayo po ay mag-grocery, ito po ay nag-earn kayo ng points, ma'am. And then later on, kung mag-grocery kayo kay Pure Gold at nakapag-accumulate na rin po kayo ng mga enough points, pwede niyo po siyang i-redeem. Thank you, Ma'am Esther, sa inyong katanungan. Okay, may idadagdag lang po ako kasi before kami umalis ng office, nabasa ko yung email ng ating OIC Vice President for Public Relations and Information Services Group from Mr. Len Galang Jr. So ito pong email na to, ini-inform tayo na meron pong using your Pag-ibig Loyalty Card, sa SM Store offers po ng 10% discount on all SM department stores nationwide from August 11 to 13. So, ibig sabihin po kapag may dala-dala kang loyalty card at pumunta ka sa SM department stores, from August 11 to 13, meron po tayo ma-avail na 10% off sa mga bibilhin natin. Okay? Ano po ba? So, ano po yan? Discounts sa department stores.
Okay, continue po natin ang ating discussion. JITS, online membership registration. Regarding naman po sa online membership registration, marami po kasi nagtatanong kung paano po ba sila makakapagpamembro sa Pag-ibig Fund. So, hindi na natin kailangan pumunta ng Pag-ibig office o kaya magsadya po sa kahit sa Pag-ibig branch. Pwede na po kayong mag-online. Ang website po namin ay www.pagibigfund.gov.ph. So, pagpasok nyo po doon, pupunta po kayo sa e-services. And then, after po noon, meron pong pipiliin na membership registration. After po, and then po, i-fill out nyo lang po lahat ng mga required na, halimbawa po, full name, address, kailangan po lahat fully accomplished. And then kapag po, after po ma-complete yung lahat ng required fields, makaka-receive po kayo ng registration tracking number. And then, yung MID number after 2 to 3 days po. 72 hours. After 2 to 3 days po, ipapadala po yung number sa cellphone number niyo po na nilagay niyo po doon sa registration. At ang website po namin ay www.pagibigfund.gov.ph. Hello po, good morning. Hello, good morning. Yes ma'am, magandang umaga po. Si Alma po ito. Si Gina Espinosa po ito, walang kaibigan ng OCW Incorporated. Yes ma'am. Yes, oo. Dito kasi sa PIDOS, nag-PIDOS kasi kami. So, may mga worker kasi minsan may mga question din sila tungkol dun sa housing loan. Yes ma'am. Ang tanong nila kung ilang buwan ba dapat ang hulog nila para makapag-avail ng housing loan. At magkano yung kailangan na sweldo ba nila Okay. para maka-loan. Okay. So magkano po, ilan po yung contribution na kailangan nilang mahulog, magkano para maka-avail po sila ng Pag-ibig Housing Loan? Ito po, depende kasi yung magkano yung loanable amount natin. For example, kung i-avail nating loan, nasa 500,000 po. So, ang requirement kasi natin dito, 200 pesos per month. So, si Pag-ibig Fund member na nagnanais mag-avail ng Pag-ibig Housing Loan, pwede niyang bayaran lump sum. Yung equivalent 24 months contribution. For example, 500,000. Ang 500,000 kasi 200 per month ang required na monthly contribution. So si member, pwede niyang bayaran 4,800. At pwede siyang maka-avail hanggang 500,000 na loanable amount sa ating pong Pag-ibig Housing Loan po, ma'am. Ngayon, when it comes naman to yung sa income, okay, sa income po niya, meron tayo, ma'am, magsasample lang tayo doon sa amortization, ano po. For example, kung ang i-avail po niya ay 500,000 at ito po ay babayaran niya sa loob ng 30 years. Sample mo ba, no? 500,000 ang loanable amount, babayaran po niya ito ng 30 years. Ang required na income ng ating member ay 8,111 lamang po. Dahil ang kanyang magiging monthly amortization po dito ay 2,838.95. So, it's very affordable. Napakababa ng ating amortization kasi napakababa naman po ng ating pong interest rate. It's only 5.5% per annum po, ma'am. Yun po. Yes, ma'am. Ma'am, yung example mo kanina na kung 900,000 yung housing niya. Housing loan. Pero yung housing loan niya. Pero yung allowable lang na pwede niyang i-loan ay 500,000, gano'n? Hindi po, ma'am. Sorry. Meron po kasi tayo nire-require na monthly contribution kung kayo po ay mag-a-avail ng housing loan. Okay. Example lang natin yun, ma'am. Kung 200 ang monthly contribution mo, pwede ka mag-avail 500,000 based on your contribution. Pero ma'am, baka po ma-misinterpret ng lahat, may mga other factors pa tayo kino-consider doon sa loanable amount. It's not only the contribution. Yung iba doon, we will also consider the capacity to pay. Ano ba yung kapasidad ni member magbayad ng kanyang monthly amortization? Kaya kailangan i-evaluate din natin yung kanyang capacity to pay. And one thing more, yung loan to collateral ratio, we also need to appraise the value of the subject property.
Pero yung nabanggit mo kasi kanina yung tanong, kung magkano ba yung contribution. So, depende yan, ma'am. Kung 500,000, pwede po 4,800 yung ipon mo para ma-qualify ka for Pag-ibig Housing Loan. Qualified na siya. Apo. Okay. Yun lang naman po. Malinaw naman. Maraming salamat. Maraming salamat po, ma'am. Binabati rin po namin yung mga nagpipidos sa kaibigan na naka-online po silang lahat ngayon. Thank you po. Hello, Ma'am Gina. Maraming salamat. Thank you. Oo, bye. Yan, si Ma'am Gina from Kaibigan. So, marami pong nagpipidos sa Kaibigan ngayon. Happy viewing. Yes, ma'am. Nakita po tayo dun sa Blast Ople. So, ituloy po natin yung ating discussion. Nasa payment channels na po tayo ngayon kung saan ba pwedeng mag-remit ang ating mga members, both OFW and local members. Unahin ko po yung payment channels ng mga sea-base, yung pong mga seaman. So, saan po ba sila pwedeng or paano sila pwedeng mag-remit ng kanilang savings? Unang-una po para sa mga sea-base, salary deduction. Ang gagawin lang po, mag-submit ng authority to deduct form sa kanilang HR. Payroll officer for salary deduction of upgraded Pag-ibig One savings. Pwede po kasi ang mga OFW, lalo po yung seaman, pwede po sila mag-contribute more than 100 pesos. So kung gusto po nilang dagdagan o i-upgrade ang kanilang savings, kailangan po nila mag-fill up ng authority to deduct at ibigay sa kanilang HR para po yun po yung amount na mababawas sa monthly salary nila. So, ang other payment po ay over the counter. Pwede po ang isang seaman po pwedeng magpunta sa aming opisina sa 6th floor, Pag-ibig OFW Center sa Makati po ito, Senator Hill Puyat Avenue, Makati City. Ganon din po, pwede sila magpunta sa mga service desk sa SM City Manila. P floor po ito. So, kung malapit ang isang seafarer, pwede po silang dumaan sa SM City, Manila. Ganon din po sa POEA. Nag-accept po tayo ng payment. Meron tayong Pag-ibig satellite office na located sa POEA. Pwede po kayong magsadya doon para magbayad, magpa-capture ng loyalty card, mag-inquire about short-term loan and housing loan. Okay, so lahat po ng Pag-ibig NCR provincial branches sa ngayon ay nasa 123 branches na lahat. Pwede po kayong pumunta dyan or through Bayad Center. And of course, online payment via credit card issued in the Philippines or abroad, provided it is powered by Visa or MasterCard. So ito po yung options ng isang sea-base na kung saan pwede nilang i-update yung savings nila or kahit po yung housing loan or multipurpose loan, pwede nilang i-remit through payment channels for sea-base. Aside from sea-base, meron din po tayo mga payment channels for land-based naman. Okay? So, Jits. Meron po tayong 23 post worldwide. Halimbawa lang po na yung mga OFW po natin ay nasa abroad, pwede sila magbayad sa mga accredited collecting banks or remittance centers. Para makita po yun, nandun po yun sa website namin at www.pagibigfund.gov.ph/POP. Para makita nyo po yung complete list per country. Sa mga bangko po, accredited po namin, ito lang po yung mga nakalagay, PNB, AUB, at saka BDO. Para naman sa mga non-banks, iRemit at Ventaha po yung mga accredited namin. So, kagaya po nasabi ko kanina, meron po tayong 23 post worldwide. Sa Asia Pacific po, meron po tayong mga representative sa Korea, Japan, Macau, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Malaysia, Singapore. Sa Europe, wala na pala sa Malaysia. Sa Europe naman po, meron po kami sa London, Rome, Greece. And then sa Middle East, Bahrain, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, Al-Khobar, Riyadh, Dubai, Oman, Jeddah. And then sa US po, meron sa New York, North America, meron po sa New York at Canada. So, kapag po hindi po available yung mga Pag-ibig remittance centers dito sa mga ibang bansa po na hindi ko nabanggit, pwede naman po kayong magbayad dito sa Pilipinas kagaya po ng binanggit kanina ni Ma'am Jess. Sa OFW Center sa 6th floor, sa mga Pag-ibig service desk sa SM Manila at sa Pasay,
ma'am, sa Taft Avenue, Manila. And then yung satellite office natin sa POEA, any Pag-ibig provincial branches, tsaka po mga bayad center. Or, binanggit din po ni Ma'am Jess kanina, via credit card. Basta po, powered by Visa or MasterCard, pwede po kayo magbayad online. Pwede rin po magbayad through Pay Pilipinas, under din po siya ng bentaha. Ma'am. May mga nagpapabati. Happy watching, Ma'am Sheila Tapao Surigao, Ma'am Mary Sarmiento, mga kaibigan ng OCW. Thank you for watching. Ang dami nating viewers. Saya. Okay, so nandito na po tayong sa last part ng ating discussion. Ang topic po natin ay Pag-ibig Expanded Raffle Promo. Actually po, ngayon, from July 1, 2017, ito na po yung Pag-ibig Expanded Raffle Promo Part 2. So, ibig sabihin may Part 1. Nangyari po ang grand draw nung Part 1 last May 1, 2017. So, nung Labor Day, ginanap po yung grand raffle draw ng Pag-ibig Expanded Raffle. Ang winner po natin ng 1 million peso last May 2017 ay from Nueva Vizcaya. So, dalawang winners din po ang 500,000 from Cagayan de Oro and Hong Kong, isang OFW. And 2 winners of 250,000 cash prize from Cavite and Camias. Siguro sa laki naman ng area na to, hindi nyo sila malulocate para humingi ng balato. Tsaka naubos na siguro to kasi May pa eh. Okay. Okay, sir. Hello? Hello, good afternoon, ma'am. Magandang hapon po. Si Jessie Lastimosa po ito. Ma'am, tanong ko lang po, kasi may nabasa po ako sa Facebook. Yung loyalty card na po pwede sa Manila Medical Center. Pwede po sa? Yung parang may discount po sa Manila Medical Center. Sige po, i-verify po namin ito kung isa na po siya sa aming Pag-ibig partner. Pwede po ba naming makuha ang inyong phone number para po pagdating po namin sa office, matawagan namin kayo? Ang cell number na lang po. Sige po. 0906 09 06 06 20 20 90 90 340. 340. Apo, ma'am. Ulitin ko po, ma'am, 0906 20 90 340. Apo, ma'am. Sige po. Pagkatapos po ng programang ito, magbe-verify po kami kung isa na siya sa aming Pag-ibig partner, and then tatawagan po namin kayo. Maraming salamat po sa inyong pagtawag. Apo, salamat. Okay, thank you. So ito po, i-continue po natin yung discussion about Pag-ibig Expanded Raffle Promo. So dahil po sa success ng Pag-ibig Expanded Raffle Promo last May 2017, nagkaroon po tayo ng Part 2. So ito na po yung Part 2. Nagsimula ito ng July 1, 2017. So i-discuss po ni Ms. Jitsi yung details po nito. Okay. Yung pong sa Expanded Raffle Promo Part 2, ang simula po nito ay July 1, 2017 hanggang March 31, 2018. Ibig sabihin po noon, kailangan po yung pong payment ninyo ay ang date po sa resibo, halimbawa po ay July 1. Remittance po. Remittance date ay July 1 hanggang March 31. Ang qualified lang po para sa mga raffle, para sa raffle numbers. And then, open po siya sa lahat ng Pag-ibig Fund members, local and overseas Filipino workers. So, basta po meron po kayong remittance na at least Pag-ibig One savings po na at least 600 pesos per month, covering the period of June 2017 onward. So, ulitin ko lang po, promo siya from July 1, 2017. Ang date ng remittance dapat July 1, pero tatanggapin po namin yung June 2017 na period covered. So, makakatanggap po ng raffle tickets, raffle number ay from June 2017. And then yung transaction dates po ay from July 1 hanggang March 31, 2018. And then, raffle numbers, ma'am. Okay.
So, ang nabanggit nga po kanina na ang 600 peso na savings ay equivalent sa 2 electronic raffle numbers. So, dalawa yung chance mo na manalo, dalawang beses ka pwedeng isang beses lang pala manalo pero yung chance mo dalawa. So, example po, nagbayad ang isang member ng 1,200 pesos, applicable for 1 month. Magkano po, ilan po ba ang raffle number na pwedeng ma-issue sa kanya? So, equivalent po ito sa 4 na raffle numbers. So, kapag nagbayad naman ang isang member ng example 10,000 pesos, applicable for 1 month, ang dami niyang chances of winning. 32 raffle numbers ang ibibigay sa kanya ng Pag-ibig Fund. So, ang dami niyang chance para manalo sa draw na gaganapin. Okay, so yung raffle numbers po natin will be electronically generated corresponding to the group where the member is paying his savings. Ibig sabihin po, meron pong 6 groups yung paying members. Isa sa Luzon, Visayas, Mindanao, and then sa Luzon, sa NCR po, East, North NCR, Southwest NCR, and of course, yung pong mga OFWs. So, kasali yung OFWs. Ibig sabihin sa raffle na ito, kasama po lahat, local members and OFW members. Yun nga lang ang sad part nito, hindi kasama ang Pag-ibig employees. Okay? Pero di bale, sa ibang raffle na lang kami sasali. O, sa loto na lang. Okay, so ituloy po natin. So yung monthly draw po natin, laging may mananalo, isa from Luzon, Visayas, Mindanao, NCR 2, and isang OFW. So ito po yung mga draws na gagawin natin. Meron po total of 9 raffle draws po ang mangyayari dito sa expanded raffle promo. Monthly draw po ay, ang una ay August 25, 2017. Pangalawang monthly draw po ay September 29, 2017. After po nito, magkakaroon ng first quarterly draw. So iba po yung mapapanalunan sa monthly draw at first quarterly draw. At yung mga kasunod pa po, ang total nga po nito ay 9 raffle draws. Ang grand draw po ay gaganapin sa May 1, 2018. So laging Labor Day. Next year ulit ang grand draw. About sa how to join raffle promo. Okay. Bali, balikan ko lang po kanina, for every pag-register nyo po dun sa raffle, makaka-receive din po kayo ng 1 bonus raffle, electronic raffle number. 1 time lang po ninyo yung marireceive pagka-register po ninyo. And then, hindi rin po qualified yung mga savings from Pag-ibig 2, yung mga savings po na part po ng housing loan amortization o kaya mga Pag-ibig savings na reclassified due to overpayment of short-term loan amortization ay hindi po kasali dito sa raffle na to. Tanging mga upgraded Pag-ibig 1 savings lang po ang kasali dito sa raffle na to. And then para po makasali dito sa raffle na to, ang gagawin nyo lang po ay mag-remit ng required Pag-ibig 1 savings which is 600 pesos. And then bisitahin po ninyo ang aming website na www.pagibigfund.gov.ph. I-click nyo po doon sa may left side ang Pag-ibig Expanded Raffle Promo Part 2 na icon. Tapos po i-enter nyo po yung inyong Pag-ibig membership identification or MID number. Kailangan po yun din yung ginagamit nyo sa pagbayad para po ma-match po yung mga payment ninyo dun sa raffle numbers. And then i-validate po namin kung nakapag-register po kayo dito sa raffle na to, makaka-receive po kayo ng initial email from Pag-ibig Fund na successful po yung registration ninyo dun sa promo. And then another email po ay marireceive nyo po yung mga electronic raffle numbers na po. So wala po kayong marireceive na papel or ticket. Ang marireceive nyo po ay electronic raffle numbers. Yes. Okay. Thank you, Jits. Dagdagan ko po another phone call. Okay po. Marami tayong callers. Hello? Hello? Hello po. Magandang umaga po. Hapon na pala. Yes po. Wait lang po. Naka-loudspeaker po.
Ayan po, sige po. Magbe-verify lang po sana ako regarding sa contribution po. Contribution po. Ano pong gustong malaman tungkol sa contribution? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Ano po yung katanungan natin? Kung gusto po natin malaman yung contribution, kung magkano na po yung total accumulated value or yung naipon nyo sa Pag-ibig Fund, kahit po sa iba-ibang kumpanya, pwede namin po itong maibigay kahit through phone. Ibigay ko po sa inyo, ma'am. Sa ngayon po, pwede na kayo mag-dial sa office namin kasi wala naman pong break. Kahit 12 to 1, pwede po itong masagot ng aming kasamahan sa Marketing and Enforcement Division. Tawag po kayo, ma'am, kung may pen po kayo, pakisulat po. Ito po yung direct lines ng marketing. 840-1793. 1793 po. Yes, or 892-4382. 48. Yan. Yan po yung dalawang direct lines na pwede nyong ibigay yung full name, kung sino po yung nagbe-verify, kung sino pong member. Full name lang po ang kailangan. Ibigay nyo rin po pala, ma'am, yung mga employer's name kung saan nagtrabaho, kung local. So, mabiverify namin po per employer. Sige, ma'am. Okay. Maraming salamat po sa katanungan. Thank you po. Thank you. Pwede rin po kayo tumawag sa 894-3389. Sa ating pong mga nanood, nakinig sa programa po ng Pag-ibig Fund OFW program, maraming salamat po. At sa mga programang na-discuss namin, so mag-upgrade kayo, mag-modified Pag-ibig 2, mag-increase tayo ng savings dun sa Pag-ibig 1, at may chance po tayong maging milyonaryo through the Pag-ibig Expanded Raffle Promo Part 2. Kagaya po nung ating nanalo from the province of Nueva Vizcaya. So sa mga gusto po ng mga benefits, may card ka na, may mga discounts na ma-avail ka pa, have your Pag-ibig loyalty card now. So sa mga kasama ko, maraming salamat po sa pagtanong, participate sa aming programa. Every Wednesday po, nandito po kami. So, meron pong Pag-ibig OFW program tuwing Wednesday, 11 to 12. So, pwede po kayo mag-abang para po dun sa mga katanungan ninyo. Katulad ngayon, ang dami naming fans. Thank you very much po sa lahat ng nanood, nakinig. Jits? Okay. Banggitin ko lang po yung mga contact details po namin kung saan nyo po kami pwedeng makapag-inquire. OFW sa email po, ofwcontact@pagibigfund.gov.ph, or para sa mga local po na hindi po mga OFW, contact us at pagibigfund.gov.ph, or pwede po kayong tumawag sa 892-4382 or 840-1793. Pwede rin po kayong bumisita sa aming website sa www.pagibigfund.gov.ph, or pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook page, www.facebook.com/pagibigfundhdmf. Maraming salamat po sa panonood. happy watching din po kay Sir Celestino Ramirez, Riza Fed Nicodemus, at kay Ma'am Diana Pineda Manzano. Happy watching po. Salamat. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. Kasi
kasalanan